Yung voice box. Parang pag mga about theology subjects, naaano eh. Kasali siguro sa nag-enroll si Taning. Si Sir Jerry din kanina nag no, nag power interruption. Hello, narinig niyo po ba ako? Ayan. Yes po. Na-miss po namin ang Good boses evening. nyo. Good evening po. Sige Good po, go evening po, ahead. magandang gabi. Yes, Doc. Good evening po. Wala na ka na pong Evening, Doc. magandang gabi po. Good evening, Doc. Okay, narinig niyo na po ba ako? Opo, Naririnig ka po May namin. nagpi-play po ba? Kami po ba naririnig nyo? May nagpi-play po ba? Ano po, May yung narinig po first ako nagpi-play. page. Yung first page lang po. May nagpi-play po ba ng audio? wala po. Wala po, Doc. May nagpi-play po ng video or audio? Wala po. Wala po, Doc. Baka sa akin siguro. Hindi ah. Meron kasi nag-discuss about Sabat eh. Wait lang po, baka nasa Facebook ko. Ay, okay. Okay. Saan pwede ganito yan? Makikita niyo na po. Makikita niyo na po ang aking slide. Yes, Doc. Clear na rin po ang sound. Opo, kita na po. Ah, pasensya na po at ako nandito sa biyahe kasi nandito ako sa boarding house ng aking anak. So, I'm trying to connect lang. Kahit tinabot ako dito ng 9 o'clock, mag-connect kami dito. So, para mag-meet up po tayo. Hindi ko na po i-open yung camera ko. Pero, okay na lang po. At least narinig niyo po ako at nakikita niyo ang aking presentation. Sino po pwedeng mag-pray sa atin? Any volunteer? Sige po, ako na lang, Doc. Arnel. Si Sister Dory, Ma'am Dory.
Go ahead po. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napakabuting at napakadakila sa amin. Salamat po sa pagkakataong muli ito na kami ay naririto muli upang makinig at mag-aral, Panginoon, ng aming pong subjects dito po sa aming Doctor of Pastoral Theology. Nanawa po, Panginoon, kami ay patnubayan ninyo ng iyong banal na espiritu upang sa gayon ganap po namin ma-absorb o matutuhan ang anumang mga pinag-aaralan namin dito at tunay na mai-apply din po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay at tunay na kami po ay maging ilaw at kasinang sanlibutan ito, Panginoon. Ngayon din po ang aming pong prop, si Doc Arnel Mercada, ito na po na bigyan niyo ng iba yung karunungan at kalaman na nagmumula rin sa iyo, Panginoon, upang tunay na mai-share niya po yung kanyang knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patawad din sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Dory, for your opening prayer. Bigyan tayo ng Panginoong wisdom para tayo po ay makapag-aral ngayon pong gabi. We are trying our best to to connect at dito po tayo ngayon. Medyo maingay lang dito sa kabila kaya lumipat ako sa room. Maraming estudyante po kasi rito. Nandito yung mga taga-church namin ng mga youth na nag-aaral po sa Northeast Luzon Adventist College. Nandito rin ang aming anak na grade 10, graduating sa junior high school. Kaya kung may narinig po kayong mga beautiful sounds, music, yung mga nagkukwentuhan. Yan, nagkakabentahan din po dito. Kasi isang anak ko na second year sa AUP na Medtech ay gumagawa ng mga ribbons, yung mga bubbly style, iba't ibang design at mga colors ng mga ribbons para sa hair accessory ba? Wow. Pinagkakaguluhan po dito ngayon. Galing naman po. Tapos may mga po, mga madiskarte na yung mga kabataan natin gusto na makatulong din sa parents nila. Galing ng Our pag-aaral. second topic, this will be our this will be our second session ng ating PNT 3112, New Testament Studies 1 dito sa doctoral studies po natin. Ating pong NT1 o New Testament Studies 1 ay nakapokus sa Gospels and Acts. At ang topic nating particular ngayon pong gabi ay background of Gospel and Acts. No? Bago tayo magpatuloy po sa ating pag-aaral sa book by book ng 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, including the book of Acts, ay ating pag-aralan muna po yung background. Pero naalala ko po ang ating assignment. Meron tayong reading assignment. Babasahin natin yung 4 Gospels, including the book of Acts. Mag-update lang po ba sa akin kung mula sa Matthew chapter 1, ilang chapters na po ang nabasa ninyo? Be honest na lang po, kasi kayo naman nagbabasa. I-send na lang po ninyo sa akin kung ano na pong coverage na nabasa niyo na from Matthew chapter 1. Ang unang nag-update po sa akin ay si Chaplain Virgilio Flores from Bulacan. Pagkabigay pa lang po natin ng gabi na yon ay nag-report agad siya parang early in the morning ba, the following day. Alam ko parang naka 10 chapters na siya nabasa, Matthew 1 to 10. Congratulations po. Meron tayong extra bonus para kay Sir Virgilio Flores sa kanya pong eagerness na makapagbasa po ng advanced reading po sa mga chapters na ating pag-aaralan. So our topic this evening is background of Gospel and Acts. Okay? The Gospel and Acts are foundational texts within the New Testament. No? Ito po yung parang pundasyon talaga ng New Testament. Itong 5 books, first 5 books, no? Yung 4 Gospels, including the book of Acts. Ito po yung nagtalaan ng ang focus po nitong 5 mga aklat na ito ay ang buhay ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang mga katuruan. Kaya yung pong, pag sinabi natin gospel, ito po yung life and teachings of Jesus Christ. Ang counterpart nitong 5 books na ito, mga kapatid, ay yung pong sa Spirit of Prophecy, yung po namang Desire of Ages na book. Nandun ang life and teachings of Jesus Christ. Kung mag-aral po kayo ng subject sa theology na life and teaching of Jesus Christ,
Ang textbook po talaga, aside from four Gospels and Acts, kasama po ang Desire of Ages na isa-summarize. So magbibigay tayo ng reflection kung nag-aaral po kayo ng Bachelor of Theology. At kasama po dito sa Life and Teachings of Jesus Christ, yung kanyang birth, yung hindi lang yung kapanganakan niya, kundi yung kapanganakan ng naunang iglesia, yung batang iglesia. Nang buong kasaysayan po nito ay natala sa aklat po ng mga gawa, Acts of the Apostles, no? Ito po yung breakdown ng background ng four Gospels and including the book of Acts. Mauunahin po muna natin itong the Gospels. Pag sinabi natin the Gospels, ito yung Matthew, Mark, Luke, and John. Pero pag sinabi natin Synoptic Gospels, Synoptic Gospels, hindi po kasama ang book of John. Matthew, Mark, and Luke lang po ito. So, medyo naiba po ng konti yung book of John pagdating sa tinatawag na synopsis o yung Synoptic Gospels. Pero pag sinabi natin four Gospels, yan po yung first four books of the New Testament. Yung Matthew, Mark, Luke, and John. So ating munang alamin, di ba doon sa ating pag-aaral, yung mga estudyante natin doon sa Introduction to Biblical Hermeneutics, pinag-aaralan po natin para magkaroon tayo ng tamang point of view, tamang interpretation, tamang conclusion and application. We have to apply the tinatawag natin na exegesis, no? Under the hermeneutics principle ay yung procedure na tinatawag natin na exegesis versus eisegesis. Yung exegesis po ay yung iniimbestigahan mong mabuti yung background, yung context, yung historical context, cultural context, yung tinatawag natin na biblical languages na ginamit para mas ma-interpret natin ng tama yung mga passages, yung mga texts o verses ng Biblia. Hindi lang basta po ito, ini-interpret na meron tayong preconceived ideas na kung saan po ay kadalasan po yung exegesis nanggagaling na po sa sariling interpretation ng mga tao. Kaya marami pong lumilitaw na iba't ibang mga turo at doktrina at dumami na rin ang mga simbahan dahil nagkaroon sila ng sariling paglalapat ng paliwanag, interpretasyon sa mga talata na hindi naman yun ang gustong sabihin ng author. So we have to observe and apply the principles of exegesis. We have to know the dating yung panahon. Kailan ba nasulat itong four Gospels? Scholars generally place the composition of the Gospels between AD 70 and AD 100. Ito pong itong four Gospels na to, ay nasulat daw po ito between 70 to 100 AD. Naalala niyo po ba ang historical account kung kailan po yung very, very particular, very prominent ang AD 70 po sa history po ng mga Jews, ng mga Israelites. Naalala niyo ba yung sinabi ng Panginoong Jesus doon sa Matthew 24 na habang pinagmamalaki ng mga disciples yung napakagandang malalapad na marble ng Temple of Jerusalem, habang nagre-reflect, habang andun sila sa Mount of Olives, ang mga disciples, kasama ang Panginoong Jesus. At habang sumisikat ang araw at nagre-reflect doon sa makikintab at malalapad na mga marble walls ng Temple of Jerusalem, ay ipinagmamalaki ng mga disciples sa Panginoon ng kagandahan po ng Temple of Jerusalem. At doon sa Matthew 24, sinabi ng Panginoong Jesus na, tandaan ninyo, darating ang panahon, walang maiiwang isang bato na nakapatong sa isang bato. Ang tinutukoy niya po yung templo na yon, mawawasak yon. At natupad po yun ng AD 70, nung sakupin ng mga Roman soldiers, no, ang Temple of Jerusalem. At ibinilim pa ng general na wag nilang susunugin, wag sisirain yung temple. Pero meron pang isang pasaway na leader din ng sundalo na sa sobrang excitement niya, obsessed sa kanyang pagkasakop doon sa Temple of Jerusalem, may naghagis ng sulo doon sa loob ng temple. At kahit ayaw po sana nilang i-preserve nila, ayaw nilang masunog yon, nasunog pa rin. So yung Gospels ay nasulat between AD 70 to AD 100. Within the first century, yung unang isang siglo,
first 100, pag sinabi natin century kasi 100 years yan, di ba? The first century, pag sinabi natin, yung unang 100 taon ng kasaysayan po after Jesus' death and resurrection, the exact order of authorship is uncertain, no? Hindi raw po tiyak, no? Yung exact order of authorship, ibig sabihin, kung sino ba yung nauna, o sino ba talaga yung tinatawag natin na author. Pero meron dito pong binabanggit sa authorship, traditionally attributed to apostles. Yung Book of Matthew ay pinapaniwalaan na sinulat ni Levi Matthew. Si Levi Matthew po ay isang tax collector. Siya po ay naniningil ng buwis at siya po ay kinamumuhian, isa sa mga outcast. Kinamumuhian ng mga tao dahil alam niyo sa panahon nila, ang mga tax collector, kung ang Roman government ay nagsisingil ng 2 pesos, 4 pesos ang sinisingil ng mga tax collector, ang iba ay nire-remit nila sa Roman government, ang iba naman ay sa sarili po nila. And yung Book of John, mga kapatid, pinapaniwalaan din po na si John din po ang sumulat. And then yung Book of Mark ay, ito po ay Companions of Apostles, si Marcos. At yung Luke naman, si Dr. Luke, yung sumulat naman ito ng Book of Acts. Recent scholarship emphasizes anonymous authorship based on available evidence. May mga confusion pa rin sa iba. Pero pinapaniwalaan nila, kadalasan po, kung sino yung pangalan, kung anong pangalan ng aklat, ay sino po kalimitang author ng aklat. Maliban sa mga sinulat naman ni Pablo, naka-address naman yung mga pangalan ng aklat ay sa mga, kung saan naka-address po yung mga epistles, so yung mga letters na yon. For example, letter to the Galatians, to the Ephesians, to Colossians, Thessalonians, no? Thessalonica. Yung po yung naka-address, yung mga book na yung nakapangalan sa recipient, kung kanino po originally isinulat ng author na si Paul, yung mga letters na yun ay particular ay para sa kanila to address their contemporary problems and struggles during their times. Okay? Sino pang audience nitong 4 Gospels, no? The Gospels likely targeted different audiences within the early Christian movement. Halo-halo na po dyan. Nandiyan yung mga Hudyo, lehitimong Hudyo, mga Jews by blood and flesh and blood. Yung silang mga native na mga Jews. Nandiyan din yung mga converted Gentiles na napahalo sa mga Hudyo. Nandiyan din po yung mga Roman soldiers, no? So, nandiyan din sila. Nandiyan din po yung mga, of course, mga Hudyo din naman. Yung tinatawag natin na mga Pharisees. Yung isang sekta ng mga Pariseo o ng mga Hudyo, yung Pharisees. They don't believe in the resurrection of Jesus Christ. They don't also believe the existence of the angels. Okay. Pag-usapan natin itong Book of Matthew. Itong Book of Matthew, ang tinatawag po natin na ito po yung mga Jewish Christian, ang kanila pong audience, emphasizing Jesus as the fulfillment of Jewish prophecy. Okay? Sa Book of Matthew po, ini-emphasize ang fulfillment of Jewish prophecy. Nandiyan natin makikita po kung saan nagmula ang ating Panginoong Hesus. Yung tinatawag natin na origin, genealogy. Pag sinabing genealogy, ito yung root niya, yung root. Saan ba siya nagmula? Ilang saling lahi po mula kay Abraham, kay David. So bago nakarating po sa ating Panginoong Hesus na kailang saling lahi po yan. Pero tinitrace back yung genealogy, yung origin ng Panginoong Hesus na nagpapatunay na ang pagkapanganak po niya ay nakapropesiya po talaga. Yan din binabanggit po na siya ipapanganak sa isang lugar, no? Sa isang lugar sa Book of sa Malakay, may binabanggit doon na kung saang lugar ipapanganak ang Panginoong Hesus, sa Bethlehem ng Judea. So kasi marami pong Bethlehem sa panahon nila. So Bethlehem of Judea. Okay, meron ding description doon sa Old Testament na sinasabing manganganak, maglilihi ang isang dalaga sa book of parang Isaiah, at manganganak ng isang lalaki na ang tatawag sa kanya ay Emmanuel. Ibig sabihin ay God with us. So yan po yung mga fulfillment ng prophecy. Sa Book of Matthew, nandyan po ang maraming katuparan ng hula ng Old Testament na natupad po na nasulat sa Book of Matthew.
So Book of Mark naman, ito yung Romans and New converts presenting a fast-paced account of Jesus' action. So may itong Matthew, Mark, Luke, and John ay halos pare-parehong tala po ng kasaysayan ng buhay ng Panginoong Hesus. Ngunit iba-iba ang kanilang pagkakasulat o approach. Depende po sa tinatawag natin mga witnesses. Meron ditong direct na na-witness nila yung event. Meron namang kwento lang ng mga reliable sources. Isinusulat po ito ng author. Kaya na-compile po sila na naging 4 Gospels. So iba't iba po. Mayroong mga hindi nila naitala ang lahat ng buong account ng buhay ni Jesus. Pero nandun naman sa ibang aklat. Kung wala sa Matthew yung tala na yon na pangyayari, yung event, particular event, na-capture naman ni Mark. Kung wala kay Mark, pwedeng na kay John o na kay Luke. Iba't iba po. Yung paraan ng pagsulat nila ay depende sa kung ano ang kanilang profesyon. No? Kung si Lucas, ang style ng pagsulat niya ay talagang tulad ng isang doktor. Yan. Si John ay ganun din bilang isang fisherman. Okay? Si Mark, si Matthew bilang isang tax collector. So iba't ibang paraan ng pagsulat nila, pero ang inspiration nila ay isa lamang po, yung Holy Spirit ang nagbigay sa kanila ng inspiration. O kaya ay ng gabay, ng patnubay. Okay. Okay, ang Book of Luke naman, ito yung mga Gentiles and Theophilus mentioned in Luke 1 verse 3, portraying Jesus for a broader audience. Mas malawak na mga tagapakinig na na-reach ng ating Panginoon. Sa Book of Luke ay binabanggit po yon. Sa Book of John naman po ay nandiyan yung mga Gentiles and Theophilus mentioned in Luke 1:3. Ay, iba na po ito. Okay. Ano po ang genre ng Book of yung Gospels, yung 4 Gospels? Ano po ang genre po? Ano po ang mga temang tinutukoy dito? The Gospels are unique blend of, maganda po ito eh. Itong kakaiba po eh. Ang mga genre po na ginamit sa 4 Gospels, biography, nandyan po yung history, historical, no? Theology, they recount Jesus' life. Nandun yung buhay ni Jesus, yung kanyang mga turo, yung kanyang mga himala, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay. At ang layunin po nito ay to convey faith in Jesus as the Messiah and the Son of God. So ang focus pala ng 4 Gospels ay yung biografiya, kasaysayan ng buhay ni Jesus. Yung history, historical account ng Jesus na nabuhay. Theology, mga katuruan, may kinalaman sa Diyos, no? At kanila pong nire-recount, no? Yung buhay ni Jesus. Doon po nakatala ang kanyang buhay. Kung paano niya ginawa ang mga himala, kung paano siya namatay at muling nabuhay. At dinidiin din po sa 4 Gospel, sa genre nito, na si Jesus ang Messiah. Messiah meaning the anointed one. No? Isa na pinahiran para gumanap ng isang kakaibang misyon o tungkulin. He is the Messiah. Kailan pinahiran ang Panginoong Hesus? Nung siya po ay nabautismuhan, yun po ang kanyang formal na pagpasok at pagsisimula ng kanyang formal ministry. No? Kaya yung kinakount yung kanyang earthly ministry, 3.5 years to be exact. Nagsimula po yung counting nung siya ay mabautismuhan. Kahit nung panahon pang bata pa siya, ay nangangaral ng Panginoon Jesus. Pero ang formal na counting ng kanyang earthly ministry, nung siya po ay maordinahan, mabautismuhan, bilang doon pinatunayan na siya po yung pinahira na Messiah. Messiah, the Son of God. Ngayon po ay maraming nagkiklaim na sila ang Son of God. Yan, di ba? Sa Davao, meron din na nagkiklaim na siyang appointed Son of God. Una po, kiniklaim niya na siya ay living apostle, buhay na apostol. Ngayon ay pinromote niya ang kanyang sarili, self-appointed Son of God. So para maligtas ka daw, ay kailangan dumaan ka sa kanya. Kilala niyo na po siguro yan. Okay? Acts of the Apostles naman po tayo. Itong gawa ng mga alagad. Ikalimang aklat dito sa Bagong Tipan. Nakasama sa ating pag-aaral, New Testament Studies 1. Aside from Matthew, Mark, Luke, and John, the 4 Gospels, na-include po dito sa New Testament Studies 1, ito pong Book of Acts of the Apostles. Ang dating po nito, kailan ba ito nasulat? Traditionally, believe to be written by Luke. Luke po isang physician o doctor, a companion of Paul, kasamahan to ni Pablo, likely around the same time as his Gospel AD 80 to 90. So, ibig sabihin, ito pala, during the writings of the 4 Gospels, na isusulat na rin po itong book
na Acts of the Apostles, AD 80 to 90. So di ba yung four Gospels ay nasulat between 70 AD to 100 AD. Dito naman pong Acts of the Apostles ay between 80 AD 80 to 90. So halos magkakasabay din po sila na nasulat. Kung titingnan niyo po ang Book of Acts, tala din po ito ng kasaysayan ng Panginoong Hesus. Pero nakaka-focus hindi lang kay Jesus, kundi ang lens po, ang camera ay nakafocus na rin sa ginagawa ng mga alagad. Kasi itong mga panahon na to ay wala ng Panginoong Hesus. Siya po'y namatay na buhay at nakaakyat na sa langit. Naibigay niya na po yung kanyang greatest commission sa Matthew 28, 18 to 20, go ye into all the world and preach the gospel of salvation into all the world, baptizing them and teach them all things that I have commanded you. Sinabi ng Panginoong Hesus doon, di ba? So, binigay ng kapahamalaan sa kanya, yung power. Kaya nga nagbigay na rin siya ng sinumission niya ang kanyang mga disciples to go into all the world. Kaya ang response naman ngayon ng church natin ay, I will go with my church. Go yes, sabi ng Panginoon. Ang response natin ngayon, ang ating Kingkinium team, 5 taon na ating tema ng World Church ng Seventh-day Adventist. Ang sagot natin sa sabi ng Panginoon, go ye into all the world. Sabi natin, I will go with my church. So, nandun yung total member involvement. So mga kapatid, Acts serves as a sequel to Luke's Gospel. Yan po yung ito yung mga supporting documents sa mga ginawa ng mga alagad. Kaya nga ang title niya ay Acts of the Apostles kasi gawa na po ito ng mga alagad. Bunga ng pagkakatrain nila sa 3.5 years na nakasama nilang Panginoon Hesus. Pagkatapos sila inordinahan ng Panginoon at binigyan ng Great Commission, humayo na po sila. Nagsimula sila sa 2x2, nagkaroon ng 70, 120, 3,000 to 5,000 days, 500, 3,000 to 5,000 souls converted every day sa panahon po ng pangangaral ng ating mga bold preachers sa mga disciples. Sino po ang author ng Acts of the Apostles? So binabanggit nga po, ina-attribute ito kay Dr. Luke, but remains under some scholarly debate. Pinagdidebatehan pa rin ng ibang mga scholars. Pero most of the scholars, they do believe that Dr. Luke was the author of the book Acts of the Apostles. Kung ang four Gospels, ang counterpart niya sa Spirit of Prophecy ay ang Desire of Ages na book ni Ellen G. White. Mababasa natin ang kasaysayan ng Matthew, Mark, Luke, and John dun sa Desire of Ages na book ni Ellen G. White, Bukal ng Buhay sa Tagalog. Ito namang Acts of the Apostles ay same book din sa Spirit of Prophecy. Meron din pong Acts of the Apostles. Yung tinatalakay ni Doc Aris dapat sa kanyang Pauline Missiology subject. Okay? Sino pong audience dito sa Acts of the Apostles? Primarily, mga Gentile Christians. Pag sinabi natin Gentile Christians, ito yung mga not born a Jew. Usually, mga hintil po ito. Pag sinabi natin hintil, sila po ay not born a Jew. Hindi sila pinanganak na mga Hudyo sa laman at dugo. Yan. Mga hikayat lang po sila. Tinawag na sila mga Gentile Christians. Nung unang tawag na sa kanila, Gentile. Nung makilala na si Christ, tinawag silang Gentile Christians to give distinction between Jews Christian at saka yung Gentile Christian. Kasi may mga Hudyo po na naniwala kay Kristo, meron ding ilan. Pero majority po ng mga Hudyo ngayon, they don't believe Jesus Christ as the Messiah. Kaya hanggang ngayon po, kung pupunta kayo sa Israel, makikita niyo po yung mga remains, yung mga walls of Jerusalem na nalabi doon. Yung mga natitira pang pader dahil nawasak ng mga Roman soldiers, ay nandun pa rin yung mga labi ng Temple of Jerusalem dahil sa prophecy ng Panginoon na walang may iwang bato, nakapatong sa isang bato, sa ibang bato. Ibig sabihin ng Panginoon na magigiba ang templo na yun na pinagmamalaki nila kung hindi sila magsisisi. So yun, hanggang ngayon po, may mga Hudyo pa rin na mga devoted na they are still waiting for the coming of the Messiah. That's the reason why until now they regularly go to the remains of the Temple of Jerusalem to
insert their prayers that the Messiah will come as their hope. Yan. Hinihintay pa rin nila yung darating yung Misayas, yung Mesiya, ang Panginoong Yesus. Hinihintay pa rin nila yung darating yung tagapagligtas. Pero nung dumating kasi si Jesus, hindi nila nakilala. Yun ang malungkot. Kung sabi ng Spirit of Prophecy, bakit hindi nila tinanggap si Jesus? Sabi sa John chapter 1 verse 11, sinaparito para sa kanyang bayan, pero hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kanya. So sa verse 12, datapwat ang mga nagsitanggap sa kanya sa magitan ng pananampalataya ay pinagkalooban na tawaging mga anak ng Diyos sa makapigbagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. So mga tinawag ng anak ng Diyos, Christians, ay hindi na po yung mga Hudyo na dating sila ang piniling bayan ng Diyos dahil tinanggihan nila ang Misaya. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila. Pero dumating na. Kaya lang, binulag ng kaaway dahil sa kanilang masyadong obsessed sila dun sa ritual instead na tumingin sila sa future, dun sa fulfillment ng mga rituals, ng mga symbols, yung mga pinapatay na mga hayop, pinapatulong mga dugo, yung tinatawag na yearly, tawag doon yung Day of Atonement, yung Yom Kippur na tinatawag na yearly Day of Atonement, araw ng pagtubos, ay pumapatungkol yun sa pagdating ng Misaya. Yung mga hayop ay simbolo lamang ito ng darating na Mesiya. Pinatunayan ni John the Baptist nung sa John chapter 1 verse 29. Habang siya nagbabautismo sa Jordan River, ay nakita niya lumalapit si Jesus para magkabautismo, para magpasimula ang formal na ministry ng Panginoong Yesus. Siya ay nagkabautismo kay Juan na kanyang pinsan sa pagiging tao. So kaya sabi ni John ay, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. So siya pala yung kordero. Siya pala ang pinapatungkulan. Siya pala ang tinutukoy ng mga simbolo ng mga hayop na pinapatay. Si Jesus pala yung kordero na ihahandog na maminsan lang. Isang beses ang ihahandog. Na katuparan ng mga pinapatay ng mga hayop o tupa sa lumang tipan kasi malibang tumigis ang dugo ay wala pong kapatawaran. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 23, 22 and 23, without shedding of blood there is no remission of sin. Kaya nga po ang paraan ng kaligtasan o ng pagtubos ng unang mga panahon ay sa pagitan ng mga simbolo ng pagpatay ng mga hayop, may isasakripisyo, may tutulong dugo. Yun ay simbolo po na mayroong magbubuhis ng kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan at yun ang Panginoong Yesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa magitan nyo ng kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, inaalay niya kanyang buhay para sa kaligtasan po ng marami. Okay? So, interested in the spread of the gospel in the establishment of the early church. Nandun na po na itatag ang unang iglesia. Ang purpose po ng Acts of the Apostles, sabi dito ay Acts Chronicles, the growth of the Christian movement from Jerusalem outwards, focusing on the work of the Holy Spirit and the missionary journeys of the Apostle Paul. Diyan po nakatala ang mga missionary journey ng ating dakilang apostol. No? Kung di ako nagkakamali, meron pong napakaraming tala. To be exact, ay ating alamin. I-research po natin ilang missionary journey po ba ang nagawa ni Paul at gaano karaming lugar ang napasok ng kanyang ministry. Kung bakit maraming mga Kristiyano sa iba't ibang mga bansa ngayon, yan po ay credited sa Panginoong Diyos na ginamit ng instrument si Apostle Paul para mapasok po ang iba't ibang mga countries. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon. It portrays the continuity between Jesus' ministry in the ongoing work of the apostles. Yun po mga kapatid, no? Itong Acts of the Apostles ay continuation o pagkapatuloy ng ministeryo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng Holy Spirit na ginagamit niya ang mga alagad. Kaya nga, kung ano yung mga ginawa ng Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang ministry na na-witness ng kanyang mga disciples. Dahil ang mga disciples, kaya tinawag na disipulo, sila po ay mga nag-aaral sa ilalim ng guro. Yan. Kaya yung mga natutunan nilang mga prinsipyo, pamamaraan ng Ebanghelyo,
ay kanila pong ini-apply, especially nung wala ng Panginoong Hesus. Dahil nakaramdam sila ng mabigat na burden na dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. So yun po ang dahilan kung bakit at nagkaroon sila ng kakaibang tapang. They preach Jesus boldly. Kahit na ma-endanger ang buhay nila, kahit na sila ay mga pinupugutan ng ulo, pinapakain sa leon, sila ay tinorture, handa silang magbuwis ng buhay alang-alang sa Ebanghelyo. At ang mabuting balita, habang kanilang ibinubuwis ang kanilang buhay at ang kanilang dugo ay nabubuhos, nagiging mga seed of truth, yung mga Kristiyanong inusig sa panahon ng, uh, ng tinatawag natin na Apostolic Church ay parang mga binhi na nahasik sa lupa na nagdala ng marami pang mga kaluluwa tagasunod ng Panginoon. Out of their curiosity, bakit mas gusto nilang mamatay, magbuwis ng buhay alang-alang sa kanilang pinagiling kurang Diyos, may kakaiba palang bertud, may kakaiba palang power na pinagkakalob, may kakaiba palang promise na mas matamis palang mamatay na naglilingkod sa Diyos kaysa mamatay ka na wala kang pag-asa. So yun po mga kapatid ang ating pag-aaral ngayong gabi. Kung meron po kayong mga reflection, dito muna po tayo. Meron pa tayong 11 minutes to share. Kung may mga gusto pong mag-share ngayong gabi, ay bibigyan natin ng panahon. At kung may mga tanong po kayo, pwede rin po kayo magtanong. Mga kapatid, open na po ang time. Meron pa tayong around mga 10 minutes. Tapos mag-pray na po tayo. Magbigay po tayo ng 5 points sa bawat gustong magsalita. Pero kailangan kong may papel. Magtatala ako. Okay. Sige po. Meron po bang gusto mag-share? Ano po natin yung gabi? Okay. Sino po ito? Magpakilala po kayo. Sige po. Titinan ko dito kung sino yung gusto magsalita. Parang tulog na po ano? Good night po. Good dreams. Mag-pray na po yata tayo. Pastor, May gusto po good magsalita? evening. Mga gusto ay 10 points. Para Good evening, magising. Pastor. Sir Jerry, Prof Jerry Faustino. 10 points na po para mas magising yata. Good evening. Sige po, I will give 10 points for Good those who evening. want to share their reflection or anong learning nyo po ngayong gabi. Mauna muna si Professor Jerry Faustino tapos si Engineer Romeo Celeste. Yung I-record ko po. magtanong lang ako, Pastor. Sige po, Bakit hindi Sir Jerry. nakatala yung buhay ni Jesus nung teenager pa siya? Minsan lang yung pumunta sila sa temple sa Jerusalem. Pagkatapos nun, parang wala nang ibang record na sa buhay ni Jesus sa four Gospels. Bakit kaya hindi sinulat yung buhay niya po? Okay, thank you very much. Nakakuha kayo ng 10 points, sir. Ano? Ang ganda po ng tanong niyo Sir Professor Jerry. Napakaganda po ng tanong niyo at nakakapaggising ng isipan yung tanong niyo. Maganda po yung tanong niya, no? Bakit hindi na itala yung buhay in between, parang 12 years old yun eh. 12 years old si Jesus Christ. Tapos, yun po ang tinatawag sa history po na period of silence. Hello? Sir Jerry, ang tawag po dun sa history ay Dok, period of mukhang nakamute kayo. silence. Ay, nawala po ba? Wala? Meron. Meron na po? Wala pa? Ano po, Prof? Meron na po? Okay na?
Okay, yung pong panahon po na nawala sa kasaysayan ng Panginoong Hesus, parang in between 12 years old po yun hanggang ano siya, lumitaw siya, 27 years old na. Parang around, ano yun, 15 years? Ba? 15 plus 12 lang. 27. 15 15 years po years. ng tinatawag natin na period of silence. Na almost 15 years po yon, wala pong itinala ang Biblia tungkol sa mga ginawa niya. So, siguro yung panahon na yon ay hindi na po ganun ka relevant siguro kasi parang period of waiting yun eh. Kasi simula baby siya, di ba, hanggang maging 12 years old, hanggang si Jesus Christ, yung mga huling tala niya sa four Gospels, ay nung siya ay sinama ng kanyang parents na si Mary and Joseph para magpatala sila sa Jerusalem sa utos ng Cesar na sila magpa-register. Tapos ipinanganak ano, tapos yung nawala siya, na nung balikan siya ay nandun siya sa temple, nakikipag discussion sa mga rabbi, sa mga doktor ng kautusan. So yun po yung mga huling tala ng buhay niya. Tapos nagkaroon na po tinatawag na period of silence. So ang mga scholars, maraming mga speculation. Kung tatanungin mo nga po yung mga Mormons yung mga member ng Latter-day Saints, sabi nila namasyal daw si Jesus sa iba-ibang mga lugar at ng chicks daw, ng girlfriend daw muna, dahil nilang mga istoryang ginawa. Pero tahimik yung Bible, pero meron silang mga naisip na possibility na ginawa ni Jesus habang siya ano. Pero ako po naniniwala, yung period of silence na yan, bagamat nanahimik ang Biblia, sa almost 15 years ba, kung 12 years old, hanggang lumabas siya 27, almost 27 na nung siya lumapit na nung kay John the Baptist para magpabautismo. Yun na yung kanyang simula ng kanyang formal ministry. Nagpabautismo siya. Okay? So naniwala po ako, ang tanong niyo po bakit walang tala ano? So siguro po sa malamang sa history ng salvation natin ay hindi na po ganun balita, may good news, may pinanganak sa atin yung promise na may darating na Savior at binalita po ng mga angels yun, good news na may dumating na Savior. Tapos siya po ay nagpasailalim sa training niya sa kanyang mother na si Mary. Nagparamdam ang Panginoong Hesus tapos nagkaroon ng period of silence. Naniniwala po ako yung period of silence na yon, siya ay nandun sa carpentry shop ng kanyang amang si Joseph. Kung babasahin niyo po ang Greek Controversy, Desire of Ages, mababasa po ninyo na kahit may period of silence po sa Bible, tuloy-tuloy po si Jesus Christ na nandoon po sa carpentry shop ng kanyang ama at tumutulong po, gumagawa ng mga furnitures. Basahin niyo po yung Desire of Ages, talagang ikilabutan kayo. Pag gumawa daw ang Panginoong Jesus ng mga furnitures, mga muebles, hindi pwede yung pwede na. Yan. Describe ko lang po yung elaborate ko sa inyo. Andun siya sa carpentry shop during that time. Kasama nakibanding sa kanyang family. Yes, Pero Doc. dahil sa wala na masyadong outreach outreach program ang Panginoon doon during that time, period of silence, hindi na po itinala po ng Biblia yung mga accounts na yon. Parang duplication lang o redundancy lang. Pero sa Desire of Ages, kung mababasa ninyo, na doon talaga siya nag-mature, no? Doon siya nag-mature sa kanyang family. At ang kanya pong focus ng kanyang trabaho ay sa carpentry shop ng kanyang ama na si Joseph. Tumutulong po siyang gumawa. Pero kung titingnan niyo raw po ang mga quality ng ginawa ni Jesus Christ, ay talagang perfect, masasabi natin perfect. Pag sumukat siya, eksakto talaga. Yung iba karpentero, naglagari, kapos minsan, o sobra, puputol ulit. Jesus Christ talaga, pag nagkatam siya, pag nagplaner siya, talagang makintab. Pag naglapat daw po talaga ng mga dugtungan ng mga kahoy, talagang lapat na lapat. Wala kang makikita imperfection. Talagang perfect talaga ang pagkakagawa. So grabe talaga po sa amin Lucero Pages. Kikilabutan ka ang Panginoon talaga ay hindi pwede sa kanyang pwede na. Hindi pwede yung basta-basta lang. Kundi gusto niya pag gumawa siya talagang sure ball. Perfect talaga. So yun po yung period of silence. Naniniwala din po ako, personal conviction ko, Sir Jerry, na hindi na masyadong relevant yung event na yon, yung period na yon. Kung ulitin din lang naman yung ginagawa niya doon sa same place lang
ay hindi na po masyadong relevant. Para din po yung ano, parang yung tanong din na bakit silent din ang Bible kung kailan yung specific day ng birthday, birth date ng Panginoong Hesus. Ba't hindi rin tinala? Di ba? Napapasil tuloy tayo. Ba't hindi tinala? Parang hindi na sana pinagdidebatihan. Di ba? Pero sabi nga po, hindi na kailangan pa. Baka pag ibinigay pa yung birthday ng Panginoon, exact birthday, celebrate na naman ng mga tao. Yun nga, walang birthday na binigay, sineselebrate pa yung December 25. How much more kung ibinigay pa talaga yung exact birthday niya. Kasi po, ang sabi ng mga scholar, ba't yung exact date ng kanyang crucifixion, yung pagkamatay niya sa krus, ay may naka-prophesy. Naka-prophesy yung exact date, nasa history din. Bakit yung kapanganakan daw, hindi ma-pinpoint yung eksaktong araw? Hindi ma-pinpoint. Sabi ng mga scholars, hindi na raw po ganun kahalaga na malaman ang exact date ng siya pinanganak. Basta siya pinanganak. Mas mahalaga po yung mission niya na siya po ay namatay para sa katubusan ng mga tao. Kasi baka gawin pa rin Diyos-Diyosan ng mga tao eh. Yung birthday niya eh ipag-celebrate pa ng mga tao. Kahit nga wala po yung birthday na yun eh, nag-celebrate pa rin ang mga yung tradisyon, naglagay pa rin ng date ng December 25 para sabihin pinanganak si Jesus sa ganong araw. So yun po, Sir Jerry, okay po ba nasagot po ba yung tanong niyo? Salamat po, Doc. Salamat po. Yes po, Welcome, Doc. Sir Jerry. Opo, yun po tinatawag na period of silence. Nanahimik ang Biblia, wag na po tayong mangulit kung ano pa man yung gusto nating malaman kung anong pinagagawa niya. Basta po, pag sinabing period of silence, kung ang Biblia na nahimik, manahimik na lang tayo. At kung ano po yung mga itinala na kailangan natin pag-aralan, yun po ang ating pag-aralan. So yun po ang mahalaga. At yung pong mga mission ng Panginoon, may highlight po yan eh. May mga sa part ng buhay niya, kung susulatin talaga po natin lahat yung ginawa niya, hindi po magkakasya sa buong sanlibutan. So ang inilagay na lang po ng mga isinulat, yung mga relevant na period of his earthly ministry. So kung mayroong mga period of silence, ibig sabihin nun, hindi na mahalaga para sa atin na malaman kung anong mga pinagagawa niya. Okay po, Sir Willie De Los Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Okay, Pastor, ang sabi rito, the author of the gospel is left unstated. Possible of the implication that the Holy Spirit is the true author. Gusto ko pong malaman yung chapter 16 verse 13. Ang sabi po, but when he, the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will not speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Ano po yung binasa niya po, Sir Willie? Chapter 16 verse Ano po text yung binasa niya? Chapter 16 verse 13 po. Ano pong book yun? Sa book ng New International Version. Ano po yung book of John? Opo, sa book of John po. Opo, ano po yung tanong niyo po doon? Ang tanong po, the author of the gospel is left unstated, possibly because of the implication that the Holy Spirit is the true author. Sabi po sa chapter 16 verse 13. Tama po. Yun nga po ang ating kaya nga po yung dito, yung mga books na Matthew, Mark, Luke, and John, ina-attribute itong yung authorship dun sa mga pangalan ng book. Pero ang ibang mga, yun nga po, yung pinagbasihan yung talata na yan, John chapter 13, 16 na po, ay nagsasabi nga na ang talagang, sa totoong buhay, ang buong Bible po, from Old and New Testament, ang main author po talaga dyan ay ang Panginoon. Particular, ang nag-inspired talaga sila sa kanila ay ang Holy Spirit. So ano lang ito, mga God's element sila, mga in-inspired silang Panginoon para sumulat, pero ang main author talaga ay Holy Spirit. Totoo po yun. Na-attribute lang dahil sa hindi naman magsusulat yung Holy Spirit, kundi gagamit talaga ng tao, inspired na yung mga tao para sumulat sila in their own handwriting, in their own stroke or yung skills nila.
parang nag-combine dito yung ano divine and human effort. Kaya na-compose po yung Biblia. So tama po yung binanggit nyo. Kaya nga debatable pa rin po. Meron pa rin mga scholars na nakikipagdebate na ito yung mga author talaga ng mga book na yan. Sila si Matthew, Mark, Luke, and John. Saka si Luke, Matthew, Mark, Luke, and John. Nakikipagdebate pa rin yung iba. Oo. Opo, kasi nga, totoo lang po, kahit ina-attribute sa mga tao po yung sila yung writer, ang main author pa rin talaga po ng Bible ay ang God. Particular ang Holy Spirit kasi siya nag-inspired dun sa mga tao. So tama po yun. Kumbaga parang ano lang tayo, instrument lang tayo na isinulat. Pero ang main author talaga, ang Diyos. Writers. Yes, writers po. God's writers, yan. Salamat po. Parang secretary, sinabi ng CEO, ito yung message ko, i-type mo, parang ganun ba? So gumamit siya ng tao para sa pamamagitan ng pamaraan ng pagsulat ng tao, maintindihan din ng tao kasi tao ang babasa. Para mas maintindihan ng tao yung message, dapat tao rin ang magsusulat. Naintindihan niyo po? Opo. Medyo mahirap po kasi kung angel ang magsusulat, baka lingwahe ng anghel ang gagamitin. So tao rin po ang ginamit na instrumento para sa pagliligtas. Pwede na magiligtas ng mga angel ang tao na hindi kailangan ang aid ng mga tao. Angel na lang ang magliligtas. O kaya isang snap lang ng Panginoon. Lahat ng gusto sumunod sa akin dito, sa kanan. Gumagamit ang Diyos ng tao as aid. Anong tawag doon? Co-workers. Para ma-experience din natin yung agape love. Di ba yung magmahal ka sa mga taong mapapahamak that is agape love Yung sasagip ka ng mga papahamak pupunta ng impyerno. Yung evangelism program, agape love yan Yung nagmo-motivate sa tao Except from salary o incentive. Kung nangangaral ka ng salita ng Diyos na ang motive mo ay magligtas ng mga tao, that is agape love. Bakit kailangan gamitin ng Diyos ang tao na magligtas ng tao? Kasi para sabi ng Spirit of Prophecy, para ma-experience natin yung kakaibang katuwaan na makita ang mga taong papahamak ay naligtas sa pagitan ng human effort with God's guidance, God's power. So kaya nga po nagtutulungan ang human and divine para po magkaroon ng tinatawag na makumpleto ang proseso po ng kaligtasan. Bagamat pwedeng iligtas ng Diyos ang tao kahit walang taong tutulong, pero kailangan ng Diyos gamitin ng tao para maranasan din natin ang kaligayahan, the joy of serving God. Makita yung mga pinagpagalan natin na maligtas din po sila. So yun po yung sagot doon. Tama po, Sir Willie, wala pong doon, problema, no? Kahit pinagtatabunan ng mga Bible scholars kung sino talaga ang author niyan, ang main author talaga niyan ay ang Diyos, ang Holy Spirit. Salamat po. At yung mga, yung mga writer po ng book na yan, sila po yung mga parang secretary lang na ginamit ng Diyos para isulat. Pero mensahe po, hindi po pwedeng sabihin na ito ay galing sa kaisipan ko. Ito isulat na ito. Hindi po. Ipinasulat lang po sa kanila yon. Kasi inspired sila dahil yung mensahe ng Diyos kailangan i-translate sa paraan ng tao, sa lingwahe ng tao, para maintindihan ng reader. Okay po, Sir Willie? Okay po. Salamat po. God bless po. Meron pa po ba? May nakakuha ng tig 10 points? Baka may gusto pang humabol. 10:06 na pala. May gusto pang humabol? Isa pa. May gusto pang humabol. So yung doc sa kanina, yung sa yan, Israel, the purpose of the acts of the apostle. Apo, Pastor. Growth of the Christian movement from Jerusalem outward. So ito po yung after destruction of Jerusalem. Apo. Nung kasi pong yung story from 31 AD to 70 AD. No? So dito yung nakuha yung Jerusalem na sabi ni Panginoong Hesus sa Matthew 12 na salin, walang matitira. Walang maiiwang kahit na o maiwang bato. So ito yung nagkatotoo noong 70 AD. Yes po. Yung sa panahon ni Titus. So, tama po. Roman. Yung nabulos from 70 to yung Book of Revelation hindi pa nasulat.
Kasi during the time, kasali yung mga mga disciples na 'di ba persecute sila. So yung Opo, natira, opo. yung liberador. So anong date or year na ginawa or sinulat ang Book of Revelation ni John? Ito ba tinatanong niyo ay po. nasa Yes po. Ito ba Ano ay po? nasa 80 to 90 AD or Kasi before yung 100 AD? parang alam ko po mga more than 180 na yan eh. Kasi tingnan po natin yung specific. Sa next meeting po ay present natin. Kasi po, alam niyo po si John the Apostle, tinatawag natin John the Revelator, no? Siya yung disciple na namatay siya by natural death. At yung Book of Revelation po ay nasulat yan nung siya yung pinatapon, na-exile siya doon sa Isle of Patmos, di ba? Sa isla ng Patmos. Tapos habang siya ay naka-exile doon, ay binigyan siya ng Panginoong vision. Doon niya nakita ang mga eschatology, no? Yung eschatology, mga last day events. Saka pa nasulat po yung tinatawag natin na Book of Revelation. So, matanda na po si John noon eh. Medyo malayo na po ito sa panahon po ng apostolic. Yan. O kasi namatay po siya by natural death eh. Meaning to say, talagang malayo na po yun. Malayo na. So, tingnan natin sa next meeting po kung i-research po ng During the record time, kung ano yung hindi na naabutan ni Paul. possible po na hindi. Pero nagpang-aabot sila marahil doon sa panahon ng contemporary period nila. Pero dahil nga po itong si John, the Apostle, ay namatay siya by natural death. The rest po kasi ng mga disciples, tinorture yan eh. Pinatay sila, di ba? May ipinakong patiwarik, mayroong pinugutan ng ulo, beheaded, di ba? May maraming paraan na tinorture po at namatay sila. Si John the Apostle lang po, yung writer ng Revelation, ang nabuhay ng namatay ng natural death. So, hanggang sa later part, ay nagkaroon pa siya ng vision, kaya po nasulat yung Book of Revelation. So, kaya po malayo po yung agwat na Pastor Reggie, no? Hindi ko lang po maalala yung exact date ng writings, pero loobin ng Diyos po na aking kakala ko po rito, no? Loobin ng Diyos po na i-present ko po sa susunod na meeting. Pero sa akin po na dito, Doc, na during the time, yung sinulat, yung Book of Revelation, at dito rin naganap yung tinatawag na 7 churches for the 7 letters. And also yung 7 seals. Asia Minor. At ito yung 7 seals na yung nakabasa o ang open lamang o nakabukas yung sinasabi niya na kordero ng Diyos. Tama. Yung sa 7 seals. Jesus Christ. At so ito yung tinatawag from 31 AD to 100 AD ay may mayroong karugtong or sa may the first horseman. Hindi lang yan, yung first horseman, yung white horse. So ito yung mga from 31 AD to 100 AD, ito yung mga sa first century. Ito yung tinatawag na mga Christ follower kasi wala pang Christian during the time. Yung hindi pa sila tinatawag. Yung white horse pa lang yan. Yan yung dalisay pa yung kanilang aral na dala. Hindi pa sila compromise. Nasa kasi yung understanding the Book of Revelation na subject natin. Yung work of Christian after 100 AD. So during the time, ang tawag nila is Christ follower. Pwede po. Bago sila tinawag na Christian. Yes po. Yung mga naniwala kay Kristo ay yung mga Sabbath keeper. Kasi yung galing doon sa tinatawag natin na Apostolic Church, Sabbath keepers po talaga yung mga yan eh. Bago sila na compromise nung pumasok na ang paganism. Kung pumasok na po ang paganism, na-compromise sila, inihalo na po yung Sunday keeping at saka yung lahat ng mga pagan practices.
nagpa-convert na So, yung mga pagans, nagpa-convert sa Christianism, humalo na dahil hindi effective yung kanilang pag-persecute, pinapatay yung mga Christians, Pastor Reggie. Hindi effective yung i-persecute ang mga Christian para maubos sila. Ang ginawa nila, nagpa-convert na lang ang pagan para sa maihalo ang kanilang pagan practices sa Apostolic Church. so that's the strategy of Satan. Constantine the Great. Yan po. Another strategy. Medyo smooth ang dating, pero distorted ang truth. Yes. Okay, Pastor? Yung ano yan, yung tinatawag na compromise ay naganap siya nung 300, 313 AD. Yan po. Kung nakita niyo yung kabayo na puti ay naging pula, ibig sabihin nun, Yung pula, period of persecution. ano yan siya, during persecution. 100 to 313 AD. Na siya, tapos nag-black. Yes po. At during the time ng dyan, si Diocletian. So, napakaganda pa yung dito ng history. King at saka yung mga persecutors. Opo, connected ko eh. Pero, nare-record ko yung subject natin sa Understanding the Book of Revelation. Yes po. Okay, Dr. Nel. Engineer Romeo Celeste. Ito po sa may basahin lang po Pastor sa Reggie, thank you. Yung sa Juan 21:25, ingon din nga daghan pa kayo mga butang nga gibuhat ni Hesus, kung gisulat pa ang tanan nagto akong ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. This has something to do kaya Diyos sa yung period of silence niyo mga ginagawa niya doon hindi na isulat. Kaya itong teksto kaya ito na mag-apply. Tama po 'yon. Yung last na verse po 'yan sa Book of John. Yes, last at verse John 21. Kung susulating lahat ang mga ginawa ni Jesus ay hindi magkakasya sa buong sanlibutan. Tama po 'yon. Yes po. Kaya po ang Bible po ay naniniwala tayo ng Bible po ay summary lang ito ng mahalagang mga mensahe na kailangan natin para sa ating kaligtasan. Pero ang Biblia po ay hindi po kulang. Kundi sapat po ito. Sabi nga sa Isaiah, di ba? Na saliksipin nyo ang kasulatan. Ito ay hindi magkukulang ng mga kailangan mo ng kasama. So ito ay sapat para sa kaligtasan ng tao. Okay? Sapat po ito para sa kaligtasan ng tao. Hindi po natin sabihin na kulang yung Biblia kasi hindi naman naisulat yung almost 15 years ng buhay ni Jesus Christ. Hindi po. Hindi na po yung ganun ka-relevant. Bakit kailangan pa isulat? Nasa carpentry shop lang naman siya. Ano nasulat ba? yan sa Apang. Naman siya eh. Kaya nag-back up na lang po engineer yung Spirit of Prophecy. Welcome po. Nag-back up na lang po yung Spirit of Prophecy. Yung sa period of silence, pinaliwanag ni Ellen G. White na during the period of silence, nandun lang siya sa carpentry shop, tumutulong sa father niya as a responsible youth. Di ba? So, thank you very much for sharing your insight, Engineer Romeo Celeste. Welcome po. Excuse me po. Dahil po, Engineer, yes. Mayroon po akong share kasi mayroon po akong box dito. Nakaganda basahin yung The Story of Jesus, yung chapter 5 about child life of Jesus. Napakaganda yung dito. Yung pag-collaborate. Nung yung pagka talaga ni Jesus nung 12 years old siya hanggang na 30 years old. Nandito po na yes po. Anong reference yan po? Yung sa Spirit of Prophecy? Storybook natin yan? Yes po. The Story of Jesus. Yung book natin na may picture niya sa cover, no? Akala ko po ang reference din po niya yung Spirit of Prophecy. Yes po, sa Spirit of Prophecy. Opo. Kasi po dun sa Bible, may period of silence. Dun sa Spirit of Prophecy, tama po, Pastor Reggie, na in-explain po ni Ellen G. White sa period of silence kung ano ginagawa niya. Tama po ba yung pagka-explain natin, Pastor Reggie? Gumagawa rin siya ng responsible work as youth, as son, at responsible son. Kasi sabi po dito, hindi siya nag-aral sa mga paaralan na tinuturo ng mga rabay. Tama. Kasi nakikita yung mga tinuturo ng mga rabay, kadalasan hindi mga totoo.
Tama po. Yung mga salita ng mga tao na kanila hindi salita ng Diyos, ibang kanilang tinuturo. Kaya nag-ano siya, self-study. Self-study saka yung mother niya, nag-guide sa kanya. Yes po. Yung mother niya saka yung father niya nag-guide sa kanya. Kasi kaya sila po yung napiling blessed mother si Mary. Kaya tinawag na blessed mother kasi talaga yung fitted na maging mother ng nagkatawang taong Jesus. Dahil she is very much qualified to ang tawag doon, magdala ng isang sanggol na ito yung nagkatawang tao, anak ng Diyos. Spiritually fitted sila para mag-nurture sa Panginoong Jesus hanggang siya lumaki. At maintindihan din nila yung mission ng Panginoong Jesus. Kaya kahit masakit yung na-witness nila yung pinako ang Panginoon, hinahagupit siya, hinahampas siya, masakit yun sa kanilang puso, nagdurog ang puso nila, pero kailangan nilang tanggapin kasi naintindihan nila ang mission ng anak na si Jesus para sa pagtubos ng tao. May the Lord bless us po. Thank you very much. Lahat po ng mga nag-participate ngayong gabi ay binigyan ko ng tig 10 points. Pastor Reggie, Professor Jerry, Wilfredo de los Reyes, si Angel Romeo, saka si Sir Wilfredo de los Reyes. Salamat Okay, thank you po. very much. Okay, welcome po. Sino pong gusto mag-pray sa ating closing prayer? Huwag niyo po kalimutan yung assignment, yung ating reading, i-send niyo po sa akin kung anong chapter na po ang nabasa niyo. Ang assignment ko po yata ay parang 10 chapters a week, starting Matthew 1, chapter 1. Pang second week na natin yan, dapat Matthew chapter 1 to 20 na ang nabasa natin. Okay. Sige po, at para ma-encounter natin yung ganda po ng gospel, 4 gospels at saka yung Acts of the Apostles. Tayo po manalangin at sino po ang gustong maka-earn ng another 10 points? Closing prayer. Sino nga po yung nag-pray kanina sa opening? Sino po nag-pray kanina sa opening? Ako, Doc. Sino po? Si Ma'am Dory na. Sino po ang gustong makakuha ng another 10 points? Closing prayer. Gusto niya 20 points Makatulog na sila. Okay, let's pray, Doc. Prof. Joben. Sige po, Prof. Joben. Father of light and ever-living God, we come to you this moment because we would like to return our thanks and gratitude, our praises and adoration to you. Especially, Lord, that you have accompanied us in our journey to study thy words in this particular subject. We thank you for the presence of Dr. Arnil, who have guided us through the discussions and the presentations of your wonderful word. We pray, Lord, that you give us wisdom and understanding every time we meet you in your holy words, because this is one of the ways that we can further our knowledge of you and your wonderful love. We pray that as we part ways tonight from our class, you continue to be with each and every one of us, including the family that each of us represent. And we would not forget to pray for Doc Ray, who is by this time maybe have been transported to Mamsif for blood transfusion. We pray, Lord, that you take care of him, strengthen him, and we pray that it is your will that he will continue to serve you in the best way that you think he can. Thank you, Lord, for hearing our prayers. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Okay, reminder po ulit, magbibigay po tayo ng 1 point sa bawat 1 chapter na mababasa po ninyo. Kaya po, ngayon pong gabi, i-update nyo po, kalagay nyo yung pangalan nyo, and then yung coverage po, at ilagay nyo yung i-enclose nyo kung ilang chapters na nabasa nyo. Bigyan natin ng equivalent, 1 point for every chapter na nabasa po ninyo from Matthew chapter 1 hanggang last chapter po ng Book of Acts.
Hindi po ito paunahan. Ang mahalaga po ay matapos natin. Pero within this week po, dapat po ay matapos natin mabasa ang Matthew chapter 1 to 20. Maliwanag po, mga kapatid. Opo, opo. Ano sa lang po, i-update nyo lang po ako. I-update nyo lang po ako kung ilang chapters na po yung nabasa nyo para i-add ko po dun sa mga points na nakuha nyo sa participation ngayong gabi at saka yung last meeting natin plus yung mga readings po ninyo. Thank you so much po. God bless and see you next Sunday. Okay, Sir bye, Nards, Doc. Bye, everyone. Thank you po. Sir Nards or Sir Moises, back to you po. Thank you so much for the time. Thank you for coming. Thank you, Prof. Thank you. Presentation mo, Doc, may kanang mag-suggestion natin, Doc. Ano po, yung ano po?